So mga kabayan, good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in God's green earth. This is Coach Jarrett at welcome po dito sa Coach Jarrett Live YouTube channel. Oo. At didiretso na po tayo sa ating topic ha kasi madaling araw na. It's basta madaling araw na dito at magiging madaling araw na rin sa inyo. So dire-diretsuhin na natin ang ating topic para syempre gusto ko naman irespeto yung oras nyo mga kababayan. Okay? So, bago natin puntahan si Ador Mawanay o Mawamay, bago natin puntahan si Ador, gusto ko lang daanan, no? Gusto ko lang kasi pasadahan. Kasi pasada lang, guys. Dadaanan lang talaga natin, di tayo masyadong tatambay. Pero gusto ko lang daanan tong bagong drama ni Sarah. Bagong drama kasi. Palibhasa gusto niya tumakbong presidente. So ngayon, ang gusto niya mangyari, maawa mga tao sa kanya. Oo. Gusto niya maawa o gusto niya maging ano. Kaso nakakatawa, ang sabi ni Maltik, she's just being herself. Ay, sabi. She's just being herself daw. Titingnan natin kung being herself talaga. Ito kasi yung sabi. Sabi ko sa balita, kaninang umaga, Vice President Sara Duterte, or nung isang araw pala, during her speech at the Davao City event on Wednesday, turned emotional during her speech daw, sabi. As she reflected on what her life would have been like if she had run for mayor and not for vice president in the 2022 elections. Ay, may drama gano'n. Oo. May drama eh. Teleserye talaga eh. Oo. She's just being herself daw, sabi ni Mantico. She's just being herself. Oo. She's, or something to that effect, yung sinabi ni Maltik. Panoorin natin yung balita. Sa yung balita. Ito yan. Noon pa naman wala eh. Ayun, walang sound. Sorry. Wala rong sound. Wait. Ulitin natin. Tanggalin natin. Wait. Remove. Add to stage. Wait. Kailangan natin stop. Wait. Ulitin natin. Share screen. Window. System. Audio. Okay. There you go. Okay. Game. Ulit. Ayan. Tuloy natin. Na nostalgic ko na bati na ako ang kaminaw sa Davao, sa Mindanao. Ay, grabe si Sarah, no? Pag dinescribe yung Davao, parang yun daw ang buong Mindanao. Uy, hindi naman buong Mindanao ang Davao. Alam naman namin, minamanipulate niyo yung survey para magmukhang buong Mindanao ay pabor sa inyo. Pero hindi ho buong Mindanao ang Davao City. In fact, you're only Region 11. In fact, you're Region 11. Oo. Walang ganun. Walang hindi, the Davao City does not represent the whole of Mindanao. Oo. Kasi alam niyo mga kababayan, kung totoo yun, kung ang Davao City represents the whole of Mindanao, hindi sana yung mga nag-file, yung mga congressman na pumirma sa impeachment, hindi makakabalik. Di ba? Kaso nakabalik eh. Nakabalik. 80% of them nakabalik. Yung 20% na hindi nakabalik, tapos na kasi yung term nila, nabutan na sila ng term limits. Kaya hindi na sila nakabalik. So mga kababayan, mga kotsero, no, let us always remember that Davao is not Mindanao. Davao is only a region in Mindanao. At hindi porke sinabi ng Davao na gusto nila ang mga Duterte, ibig sabihin buong Mindanao na rin yun. No, it's not the case. Hindi ho yun ang tunay na kwento. Tuloy natin. Naging emosyonal si Vice President Sara Duterte sa isang programa kahapon sa kanyang kinalakiang Davao City. Aww. Dating nagsilbing mayor at vice mayor si Duterte ng Davao City.
Sa pag-uwi sa Davao, napaisip daw siya kung ano kayang mangyayari kung hindi niya tinuloy noon ang pagtakbo sa pagka-vice presidente at tumakbo na lang sanang mayor. Na-nostalgic ko kay nakita na ako mga kauman sa City Hall, kaniyami ko, and nakaingon ko ako kaugalingon nga nakaganyan na, Plastic. nakahon ako sa Oh, 'di ba? Sabi ko sa inyo mga kababayan. Bakit niya ginagawa 'to? Eh, kasi tatakbo siyang presidente, kailangan magmukha siyang appealing. Kailangan magmukha siyang katanggap-tanggap sa mga botante, mga kababayan. Pero hindi ho ito ang tunay na Sara Duterte, 'di ba? Sabi ni pangalan nito, sabi ni Maltik, parang something to the effect na she's just being herself or she's just being genuine. Yun ang sinabi ni Maltik or something to that effect. No. Kasi alam niyo mga kababayan, kung gusto talaga nating makita ang genuine na Sara Duterte, as in genuine ay walang script, yung walang drama, 'di ba? Yung walang practice, oo. Ito yung kanyang hindi scripted na galawan. Sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. Yan ang legit. Yan ang totoong Sara Duterte. Huwag kayong papakuha sa luha. Ito yung totoong siya. Oo. Huwag kayong papakuha doon sa ideya na ifini-feed sa inyo ng mga vlogger ng mga Duterte. No, ito ang tunay na Duterte. Kasi pakita ko pa isa. O, ito pa isa. Ayan. Reason na papatayin ko siya, anong benefit mo sa akin? Papatayin ko si Lisa, anong benefit mo sa akin? Wala. Hindi sana kung tagapagmana ako ng nakaw na yaman. Hindi naman. So, Hindi ka naman tagapagmana ng nakaw na yaman eh. Ikaw yung nagnakaw sa bayan. Di ba? Hindi naman siya tagapagmana ng nakaw na yaman. Nagnakaw siya sa bayan. Oo. Nagnakaw siya ng yaman sa bayan. O, yun talaga yun. Kaya nga may impeachment siya eh. Diyos ko. Huwag na tayo magbulahan dito. Kayo mag-aama, nagnakaw kayo ng milyon-milyon hanggang bilyon, hanggang trilyon possibly ng pera sa kaban ng bayan. My goodness. It's common knowledge, di ba? It's common knowledge. Diyos ko, notice of disallowance pa lang sa COA eh. My goodness. It's very telling na agad. Doon pa lang. COA pa lang yun. How much more sa ibang mga bagay. Di ba? So, huwag na tayong magbulahan sa nakaw na yaman. Kayo gumagawa kasi nun. Oh, obvious naman kasi. Hello, Parmalee. Di ba? Shout out sa COVID vaccines na galing China o na hindi ginamit, di ba? Hindi naman ginamit yun eh. Binili lang. Alam niyo ba yan? Alam niyo ba yan mga kababayan, yung sa COVID vaccines nung panahon ni Digong? Di ba merong Sputnik, tapos merong ano ba yung sa China? Tawag doon? Ano yun sa vaccine ng China? Alimutan ko yung tawag. Oo. Ano ba yun? Yun, Chinovac. 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 Oo, yun. Chinovac. Dalawa yan, di ba? Meron pa isa yan eh. Chinovac. Yung Sinovac. Bumili na napakaraming doses. Oo. Bumili na napakaraming doses pero hindi ginamit. Ang inubos yung Pfizer tsaka yung tawag dito,
Moderna, J&J, di ba? Yun ang inubos. Oo. Pero yung Sinovac, tsaka yung Sputnik, hindi nila ginamit. Substandard daw kasi. Pero binili nila. Binili ng gobyerno ni Digong, pero hindi nila ginamit. So, ano nangyari doon? Kickback. Ganun lang yun, kickback. Ganun lang kasimple. Ginamit yung pandemic para kumita sila sa kickback, sa pagbili ng mga medical supplies, ng mga vaccines. Ganun yung nangyari doon. Mga kababayan, di ba? Tagapagmana daw ba si Sara Duterte ng mga nakaw na yaman? Oo naman, anak ka ni Digong eh. Tagapagmana ka ng nakaw na yaman. For sure. At hindi rin ako magtataka kung pati siya, may nakaw na yaman, di ba? Oo, mga pamilya magnanakaw yung mga yan, mga bukong na yan eh. Tuloy natin. So, anong benefit nun? Tignan natin tuloy sa kasunod. Ito. Ito mga kababayan, isa sa mga moment na makikita natin yung sobrang genuine ni Sara Duterte, mga kababayan. Ito, panoorin natin. Bilisan lang natin yung speed, Magkasama kami nag-attend ng isang graduation. Truthfully, I wasn't feeling well. Kasi kinukulam nila ako. Andiyan na sila, umabot na sila sa kulam. Nagsama-sama na silang lahat. Kinukulam pa nila ako. So I wasn't feeling very well. Pero I had to go. Kailangan ko pumunta. Kasi para naman sa graduates yun. Hindi para sa akin yun. It's their happiest day. So nagsama kami. Katayo kami doon. And meron isang graduate na, alam nyo, para sa akin, there was some sort of inappropriateness sa ginawa ng bata. Pero bata ito eh. So ikaw din, meron ka din dapat sana siguro pag-intindi kung saan nanggagaling yung bata. Kung college graduate, hindi na bata yun. Ano bang definition ni Sara Duterte ng bata? Wait lang. Kung college graduate, di na bata yun. Gumagawa na ng bata yun. Oo, college graduate na eh. Diyos ko naman. Di na bata yun. Dapat alam niya yung lugar niya. At lalong siya, PMA, alala ko ito eh, yung kwento na to, lalo PMA siya, dapat mas alam niya yung lugar niya. Hindi siya basta-basta hihingi ng kung ano-ano sa presidente. Diyos ko, my goodness. Ano ba naman yan? Di ba? Hihingi mo yung relo ng presidente, mas mahal pa yun. Mali yung pamana pa sa kanya ng tatay niya yun, Diyos ko. Di pwede yun. Anong kalokohan yan? Anong kabubuhan yun, Sara Duterte? O sabihin natin, halimbawa, ako si Rodrigo Duterte, may suot na Rolex, nagkahalagang 5 million pesos ang isa. Hiningi ng taga-PMA, ibibigay ni Digong? Hindi niya bibigay yun. Kaya ako, mga kababayan, sigurado ako na si Digong, pag umaattend ng ganyang mga event, for sure, tagahan nyo sa bato, ang kanyang sinusuot na relo, yung pinakamura, yung nabibili sa round. Yung mga nabibili sa, yung mga cheap hipay, yung pwede ipamigay para kunyari, nabibigay, di ba? Ganon yun. Diyos ko. Hindi ako naniniwala na nagbibigay ng mamahalin yung si Digong. Palamuan. Dami-dami din ako na papamigay lang niya sa iba. Hindi yun. And ang reaction mo, ang response mo, should be so that the child will learn a lesson. So meron isang graduate. Sabi ng graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? And narinig ko, sabi ako, di ba? Narinig nung katabi ko. Narinig nung katabi ng katabi ko. But apparently, this guy, hindi niya alam kung ano yung isasagot niya. So ang ginawa niya, pinaulit niya sa bata. What did you say? So this time, syempre bata, hindi niya alam ba saan yung inulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya. Why? Why will I give you my watch? At that point, may sakit na ako. Wasn't feeling very well. Nandun lang ako, nakakatayo ako doon kasi may gamot ako. Nagamot ka? O, tapos? Ang galing yung ulo niya ba? Yun. I realized toxic na yung
relationship. Tignan niyo yung nakakatawa dito kay Sara Duterte, no? Siya yung gustong pumugot ng ulo, tapos siya yung nakarealize na ang toxic. Ang toxic daw ni Bongbong Marcos. Siya yung gustong pumugot ng ulo, guys. Nakita ng ganun. Pupugutan mo ng ulo, tapos yung kabila yung toxic. Kalokohan yun. Oo, psychotic, men. Psychotic talaga. 'Di ba si Chucky kaya nagkaroon ng Chucky kasi yun, parang binita yata na serial killer tapos yung kaluluwa niya napunta doon sa Manika. Yun. Oo, ganyan si Sara Duterte. Imagine, ma'am. Tignan niyo, pag sumapi yan si Sara Duterte sa Manika, magiging Chucky yun. Tuloy, siya yung papalit sa Bride of Chucky. And it did not help na itong dalawang katabi ko, tumawa pa. Pinagtawanan pa nila yung bata. And I saw the humiliation sa face ng bata. I wanted to help him. Gusto ko sabihin sa kanya, itong relo ko na lang, relo ito ng Vice President, ito relo ng Presidente, pero I hope this will do. And then I realized na baka mas lalong mapahiya yung bata if I do that. So I just imagine ginawa? myself Kahit sa tapping tabi. his head. Gusto ko, ganun din ang gusto kong gawin doon sa mga katabi ko. So na-realize ko, toxic na ito. Baliw itong babae One of the ito. graduation, hanapin niyo yung footage, makikita niyo doon yung mukha ko. Tsaka mukha niya. I-lip read niyo. Yung sinasabi niya. Why? Hanapin niyo yung footage, ma'am. Magtrabaho kayo konti, mag-research kayo. So, gusto ko sabihin sa kanya, bago ko tanggalin ang ulo mo, yung batang yan yung magpapakamatay para sa bayan natin. Nag-aaral yan ng 4 na taon, naghirap yan ng 4 na taon, virtue walang signaling tulog na. araw-araw Oh. para mag-training kasi mamamatay yan para sa bayan natin. Yan yung batang yan, ang mapuputulan ng daliri dyan sa fiasco ninyo sa West Philippine Sea. And then, ang kakisen. So, na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung imagination mo. Ang imagination mo, sinasakal mo na yung tao. And then Oo. Toxic talaga. Oo. Pero ang toxic, hindi si BBM, si Sara. Oo. Imagine, yan ang iniisip mo sa katrabaho mo. Pugutan mo ulo. Naman. Tapos isisi mo sa kanya na toxic siya. Ay, baliw. Baliw to si Sara Duterte. Psychotic. Oo, legit. Legit. Psychotic tong babaeng to. Yan ang totoong Sara Duterte. Huwag natin papansinin yung paiyak-iyak siyang ganyan. Walang ganun. Walang iyak-iyak. Drama lang niya yan kasi kailangan niya makakuha ng simpatya sa mga botante. Hindi iyak-iyak siya. Hindi siya ganyan. Ang totoong Sara Duterte, ito guys, ito yung totoong Sara Duterte. Ang ina ninyong lahat. Yan ang totoong Sara Duterte. Yan ang genuine, Maltik. Oo, yan ang genuine Sara Duterte. Oo. Yan ang nag-e-express ng self. Ito ang tunay na Sara Duterte, guys. Ang ina ninyong lahat. Or he was lying. Di ba? Yan yung tunay na Sara Duterte eh. Ang ina ninyong lahat. Ang ina ninyong lahat. Ang ina ninyong lahat. Martin Romualdez. Yan ang tunay na Sara, guys. Walang iyak-iyak. Hindi totoo ang iyak. The tears are lies. It's crocodile tears. Oo. Crocodile tears yun. Ganun yun, guys. Legit. No joke. No joke. Oo, yun talaga yun. Lisa Marcos. Bongbong Marcos. Di ba? Yan ang tunay na Sara Duterte.
Di ba? Ginigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video. Daming sinasabi. Sinabihan May mo ako pa-video-video pa. saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Hi, Nikki. This is her. She's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Utak na mukha. Yan ang tunay na Sara Duterte. Yung iyak-iyak, kaplastikan yun. Oo, walang ganun. Walang Sara Duterte na umiiyak-iyak. Walang ano, kaplastikan yun, men. Kailangan lang niya ng ano, kailangan lang niya ng ano, ng boto kasi, 'di ba? Ate Jasmine Official. Ano, nakaka-excite yung impeachment niya, sana mag-meltdown ulit. Sana nga mag-meltdown ulit. Oo. BS 'yun. Huwag kayong maniniwala kapag may mga tao nagsasabi na ang bait-bait ni Sara Duterte, blah blah blah, etc. etc. No, that's BS, man. That's BS. Sorry, tumayo na ako kasi medyo inaantok na ako eh. Oo. Pero that's a lot of crap, man. Walang ganun. Di totoo yun. Kalokohan yun. Kapag si Sara Duterte, tao dito, umiyak, ibig sabihin nun, umaarte yun. Pang-famas yun, guys. Pang-Oscar. Pang-Oscar yun kasi kailangan nga niya ng boto sa 2028. So, ang gusto niya, siguro, ang turo sa kanya ng mga handlers niya sa darating na eleksyon, kailangan palambutin natin yung imahe mo. Kailangan masyadong matapang, masyadong magaspang. No, ang pagkatao mo. Ang daming video mo na nag-viral, na nagbumura, gusto mong pugutan ng ulong presidente, gusto mong pahukay ang katawan ng matagal nang nahimlay at itapon sa West Philippine Sea. Diba? Kailangan palambutin natin yung imahe mo. So, pag nag-speech ka sa Davao or basta pag kaya mong umiyak ka. Oo, iyak on command. Oo. Kanino kaya ito nag-workshop? Kanino kaya nag-workshop si Sara Duterte, no? Oo, paturo nga. Send mo nga sa akin saan ka nag-workshop, Sara, para alam namin kung deserve ko, pwede kong mag-star circle. Star circle batch, I don't know. Batch 1,275, gano'n. Kay Daryl. Kaya ba lang ba doon? Oo. Anyway. So, yun mga kababayan. Gusto ko lang talagang pasadahan to. As in, hindi ko naman talaga siya topic. Pero gusto kong daanan kasi wala lang. Gusto ko lang pagtripan si Sara. Ang plastic kasi. Diba? I mean, sabi ko nga sa inyo mga kababayan kung gusto niyang i-frame yung kanyang impeachment na pinupolitika lang siya, kaya siya gustong i-impeach. Well, it is a double-edged sword. Kasi ngayon, iisipin na rin ng tao, kaya siya gumaganyan, kaya siya umiiyak-iyak, kaya siya nagsasagkukuda-kuda. Kasi nga, pumoposisyon siya for president. Namumuliti ka lang para iboto siya. Pero hindi talaga yun ang tunay niyang pagkatao. Ang tunay niyang pagkatao, psycho B siya, mga kababayan. Psycho with a capital B. Psycho B siya, mga kababayan. Psycho B. So, huwag nyo kaagatin yun. Huwag kayong bababola. So, yun din ang kapag mayroong nagsabi sa inyo ng mga kapamilya nyo, or kapatid nyo, or kamag-anak nyo, or kaibigan nyo, kajowa nyo, whatever, na sinasabi, kawawa naman si Sara, umiiyak-iyak, blah, blah, blah. Pakita nyo yung mga video na pinakita natin, guys. Pakita nyo lang.
Mm. Sabihin niyo sa kanila kung gaano kasinungaling si Sara Duterte. Pakitaan niyo lang na ano, kung gaano siya kakasinungaling, kung gaano siya kabobo, 'di ba? Yung nga sabi ni Papa Sek do'n, 'di ba, ang bobo daw ni Sara. Bobang-boba talaga, sobrang boba, oo. So, pakitaan niyo lang sa kanila 'yun, guys, oo. Lagi po kayo magtu-tune in dito sa ating channel. Please don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang dito na po muna ang ating live stream. Mabawi ho ako tomorrow. Oo. 'Pag medyo mas nakapaghanda tayo na dahil kasi kanina nanood din tayo ng hearing. So, ayun, abangan natin ang mga susunod na kabanata. God bless everyone. Pahinga na po tayong lahat and I'll see all of you in our next live stream. Okay? Bye everyone. See you tomorrow. Bye. Pag ganun, natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar mo ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nakakagulo. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?